Nagising si Taylor na masakit ang ulo. Napahawak siya sa ulo at bumangon pero napatigil nang isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang katawan. Napatingin siya sa katawan niya at nanlaki ang mga mata nang makitang wala siyang suot ni isang saplot sa katawan. Napasinghap na lang siya nang makaramdam ng sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napapikit na lang siya ng mariin at pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Kakagraduate lang nila kahapon at para mag-celebrate ay pumunta sila sa isang resort. May bar and hotel sa resort, kaya naman napagpasyahan nilang pumunta sa bar. Uminom siya kasama ang mga kaibigan niya. Tapos, napahawak si Taylor sa dingding habang naglalakad. Umiikot na ang kanyang paningin sa dami ng nainom. Ang ibang mga kasama niya ay nasa baba pa at nagpapatuloy sa pagsaya. Samantalang siya ay nauna nang magpaalam patungo sa kanilang kwarto. Napatingala siya sa room number nila at nang makita niyang naroon na siya ay binuksan niya ang pinto. Napakunot pa siya ng noo nang hindi ito mabuksan. Kumatok siya rito. "Buksan niyo to!" Hindi tumigil si Taylor sa pagkatok hanggang walang bumubukas. Lumakas ng lumakas ang kanyang pagkatok. "Sabi ng buksan niyo to eh!" Biglang bumukas ang pinto at dahil nga hindi niya ito inaasahan ay muntik na siyang masubsob sa sahig. Mabuti na lang at may sumalo sa kanya. Napahawak siya sa matipuno nitong katawan. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaki. "Anong pangalan mo? Ang gwapo mo naman." Pinaglandas niya ang hintuturo sa mukha ng lalaki. Napasinghap siya nang hawakan ng lalaki ang bewang niya. Nakaramdam ng init mula sa palad nito. Nanlaki ang mga mata niya nang sunggaban siya ng halik ng lalaki. Isang mainit, madiin at mapusok na halik. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya agad ng init sa katawan. Siguro ay dahil na rin sa tama ng alak sa katawan niya. Hindi na siya pumalag nang ipangko siya ng lalaki at ihiga sa kama. Isang ungol ang kumawala mula sa bibig niya nang dumampi sa kanyang leeg ang mainit na halik ng lalaki. Gustong sapakin ni Taylor ang sarili nang maalala na niya ang kalokohang nagawa niya kagabi. Napahilamos na lang siya sa mukha niya. Bakit? Bakit siya bumigay sa isang lalaking hindi naman niya kilala? Bigla siyang nanigas at dahan-dahang napatingin sa kanyang katabi. Nagdadasal siya na sana ay hindi ito isang matanda na malaki ang tiyan. Isang malapad at maputing likod ang nakita niya. Hindi pa man niya nakikita ang mukha nito at base sa kanyang naaalala kagabi, kahit malabo ay sa tingin niya, ay guwapo ang lalaki. Well, kung ganon, ay hindi na rin siya lugi. Dahan-dahan siyang umalis sa kama. Ayaw niyang magising ang lalaki. Dire-diretso ang lakad ni Taylor palabas ng kwarto at walang lingon-lingon. Habang papalayo siya, ay hindi nito alam na may isang babae ang nakatingin sa kanya. Nang silipin nito ang kwarto na pinanggalingan niya, ay nanlaki ang mga mata nito nang makita kung sino ang lalaking nakahiga sa kama at natutulog. Napangisi ang babae. This is her chance. Pumasok siya sa kwarto at hinubad ang lahat ng saplot at dahan-dahang tumabi sa lalaki. Niyakap niya ang matikas nitong katawan. Shit, katawan pa lang nito ay yummy na. Dahan-dahang binaba ng babae ang kamay nito pababa sa pagkalalaki ng lalaki. Nang bigla itong magising at hawakan ang kanyang kamay. Malamig na nakatingin ang lalaki sa kanya. "What do you think you're doing?" Napalunok ang babae dahil sa malamig na boses nito. "Sorry po." Napakunot noo si Ares. "Wait, who are you?" Napalunok ng mariin si Bettina at nagsimula ng umiyak. "Hindi niyo po ba ako naaalala, sir?
Ako po yung babaeng nakatalik niyo kagabi. Napasa po sa noo si Ares. Lasing siya kagabi kaya hindi siya nakapagpigil sa babaeng bigla na lang pumasok sa kanyang silid. Is this a setup? Hindi niyo po ba ako naaalala? Mangiyak-ngiyak nitong tanong. Umiling si Ares habang sapo pa rin ang noo. Kung hindi niyo po ako naaalala, pwede po nating ulitin. Hinawakan ni Bettina si Ares pero kaagad din siya nitong iwinasik. Nagulat na lang siya at medyo natakot dahil sa sama ng tingin nito sa kanya. Don't you dare touch me with those filthy hands of yours. Sorry po. Kilala niya si Ares. Hindi ito basta-bastang nagpapahawak ng kahit kanino, lalo na sa mga babae. Pero hinayaan lang nito na may mangyari sa kanila ng babaeng lumabas mula sa kwarto nito. Kung titignan niya ang lalaki, ay mukhang hindi nito naaalala ang mukha ng babae. Kung ganon, ay pwede siyang magpanggap at ito na ang kanyang pagkakataon. Hinding-hindi niya na pakakawalan si Ares. Nang makapasok si Taylor sa kanilang kwarto, ay nakita niya si Jade na nakapamewang at mukhang hinihintay siya. Saan ka galing, babae? Napakamot sa batok si Taylor. Sa labas. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako doon sa daan. Grabe, ang dami ko atang nainom kagabi. At knockout ako sa daan. Sabi nito habang hindi nakatingin sa kaibigan niya. Papasok na sana siya sa kwarto nila nang hawakan siya nito. Ano to? Napakunot ang noo ni Taylor nang hawakan ni Jade ang kanyang leeg. Gaga ka? Chikinini ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Taylor at kaagad na pumunta sa banyo. Tinignan niya ang sarili sa leeg. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Medyo binuksan niya ang damit niya dahilan para lumantad ang cleavage niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at namula nang makitang ang daming kiss mark sa kanyang katawan. Umamin ka nga sa akin, Taylor. Anong nangyari? Napatingin si Taylor sa kaibigan niya mula sa salamin. Wala na siyang nagawa pa kundi ang umamin sa kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Jade. Ano? Nakipag one night stand ka? Kaagad na tinakpan ni Taylor ang bibig nito. Sige, isigaw mo para marinig ka pa ng iba nating kaklase. Inalis agad ni Jade ang kamay ni Taylor. Sorry naman. Kahit sino naman magugulat talaga sa kwento mo. O ano ha? Masarap ba? Gwapo ba? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi ako, dali. Bahagya pang kinuyog ni Jade ang balikat ni Taylor. Hindi ko alam, okay? Anong hindi mo alam? Wala akong naaalala tungkol sa nangyari kagabi. Dahil sa kalasingan ko. At saka, di ko nakita yung mukha niya. Dahil umalis ako agad. Ha? Hindi mo man lang kinilala ang nakakuha ng virginity mo? Ano naman ang sasabihin ko? Salamat kasi nakuha niya virginity ko? Hindi na, no? Nakakahiya na nga yung nangyari. Ano ba bang mukhang mayaharap ko sa kanya? Sa bagay. So, hanggang mamatay ka na lang, ay hindi mo na makikilala kung sino yung nakakuha ng virginity mo? Okay na yun. One night stand lang naman yun eh. At siguro, hindi na kami muli pang magkikita. Pumasok na lang si Taylor sa banyo at saka naligo. Napahawak na lang siya sa kanyang labi. Hindi man niya lubos naaalala ang mukha ng lalaki, ay parang naaalala naman niya ang labing malambot nito. Napapailing na lang siya. Lumipas ang 9 na taon. Aalis ka na po, Mommy. Napatingin si Taylor sa kanyang anak na si Ali. Inihinto niya ang pagsusuklay at bumantay sa kanyang anak. Yes, baby. Kaya magpapakabait tayo kay Tita Jade. Always naman po kaming mabait kay Tita. Mommy, ako na rin po bahala kay Ari. Oh,
Big girl na talaga ang baby ko. Bahagyang ginulo ni Taylor ang buhok ng anak, dahilan para mapanguso ito. Mommy! Natawa na lang si Taylor. Kahit kailan ay ayaw talaga nitong ginugulo ang buhok nito. Pero kahit na ganoon ay malambing pa rin ang kanyang anak. 8 taon na ang kanyang mga anak. Hindi niya lubos akalain na magbubunga ang one-night stand na yon. Hindi lang kasi isa, kundi 2. Kambal ang kanyang naging anak, isang babae at isang lalaki. Malaki ang pasasalamat niya kay Jade dahil tinulungan siya nito sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Nagtatrabaho siya bilang isang sekretarya sa isa sa mga malalaking kumpanya sa lungsod, habang si Jade naman ay nagpapatakbo ng sariling negosyo at sinasama ang mga bata habang may pasok. Masaya naman ang kanilang buhay. Nang makapasok si Taylor sa kumpanya, ay kaagad na lumapit sa kanya si Maggie, kasama niya sa trabaho. Totoo ba, Taylor? Kumunot ang noo ni Taylor. Totoo bang magre-retire na si Mr. Salazar at ang anak niya na ang magiging bago nating boss? Tumango naman si Taylor. Matagal na niyang alam iyon dahil sinabi na sa kanya ni Mr. Salazar. Halos 8 taon na rin siyang sekretary nito at ngayon na magre-retiro na siya, ay ang anak naman nito ang magiging boss niya. Kilala mo ba personally yung anak niya? Hindi. Hindi ko pa nga nakikita yung anak ni Mr. Salazar. Pero ang sabi niya, ay ngayon niya ito ipapakilala sa atin. Sana lang talaga ay kasing bait niya si Mr. Salazar. Sana nga. Kahit paminsan ay hindi pa nakilala ni Taylor ang anak ng boss niya. Ang balita niya ay kakauwi lang nito galing sa ibang bansa. Maya-maya pa ay nasa harapan na siya ng opisina ni Mr. Salazar. Kumatok na muna siya bago pumasok. Good morning, sir. Magalang niyang bati. Napangiti naman ang matanda. Taylor, pasok ka. Pumasok naman si Taylor. Alam mo naman na ngayong araw ko ipapakilala ang anak ko. Sana ay gabayan mo siya sa kumpanya. Taylor, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan ko. Kaya ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang aking anak. Bahagyang yumuko si Taylor. Makakaasa po kayo, Mr. Salazar. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matikas, matangkad at guwapong lalaki. Napatitig siya rito bigla dahil parang kamukha nito ang anak niya. Napapailing na lang si Taylor. Baka naman, nagkataon lang, lalo na at marami namang magkakamuka sa mundong ito. Imposibleng ang anak ng boss niya ang naka-one-night stand niya noon, lalo na at balita niya ay kakauwi lang nito galing sa ibang bansa. Oh, nandito na pala ang anak ko. Tumayo si Mr. Salazar at lumapit sa anak. Siya nga pala ang anak ko, Taylor. Siya si Ares. Siya naman si Taylor, ang aking sekretary, na magiging sekretary mo na rin. Ngumiti si Taylor sa lalaki. Nice meeting you, Sir Ares. Inilahad ni Taylor ang kanyang kamay, pero segundo ang lumipas ay hindi nito tinanggap ang kamay niya. Medyo nangangalay na nga siya. Wala bang balak tanggapin ng lalaki ang kamay niya? Bahagyang lumapit sa kanya si Mr. Salazar at bumulong. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Taylor. Ayaw kasing nagpapahawak niyan. Lalo na sa mga babae. Masyadong pihikan. Doon naintindihan ni Taylor kung bakit hindi nakipaggamay sa kanya ang lalaki. Ngumiti na lang siya kahit na medyo napahiya. It's okay, Mr. Salazar. I'll keep that in mind. Ngayon pa lang, minimemorize na ni Taylor ang ayaw ng bago niyang boss. Lumabas na rin sila sa opisina at ipinakilala ang bago nilang boss. Maraming bulong-bulungan kaagad ang nasagap nila at isa na roon na gwapo raw ang lalaki. Ipinakita na muna ni Mr. Salazar sa anak ang buong kumpanya at saka na ito umalis. Mr. Salazar,
Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang mga ayaw at gusto niyo? Kumunot ang noo ni Ares. At bakit naman? Kasama ba yun sa trabaho? O Napatingin si Taylor sa lalaki na nakahalumbabang nakatingin sa kanya. gusto mong malaman ng mga gusto ko dahil gusto mo ako? Hindi mapigilan ni Taylor ang matawa dahilan para mapakunot noo ang lalaki. Yes, I admit na gwapo kayo, sir. Pero wala po akong gusto sa inyo. Itinaas ni Taylor ang kanyang kamay at pinakita ang kumikinang na singsing. Engaged na po ako. Hindi naman nakasagot ang lalaki at napatitig sa kamay ni Taylor. Tinatanong ko lang po iyon para alam ko bilang assistant nyo ang ayaw at hindi nyo gusto. Para naman po hindi ako magkamali, di ba? Tumitig ng seryoso si Ares sa babae at kahit nakangiti ito ay nakikita niyang seryoso ito. Napabuntong hininga na lang siya at sinabi ang mga ayaw at gusto nito. Sa iilang araw na naging boss ni Taylor ang lalaki ay maayos naman. Kabaligtaran ito ng ama nito. Si Mr. Salazar kasi ay masiyahin, madaling kausap at masayang kasama. Samantalang si Ares naman ay seryoso ang muka at tila ang aura nito ay ayaw magpalapit. Halos lahat tuloy ng tao sa kumpanya ay natatakot dito. Pero hindi pa rin maiwasan ang mga bulong-bulungan. Kahit natatakot ang iba rito ay hindi pa rin maiwasan ng iba na mamanghas taglay nitong kagwapuhan. Lumapit ang isa sa mga kasamahan ni Taylor sa kanya. Miss Taylor, may girlfriend na ba si Sir Ares? Napatingin si Taylor sa mga babaeng kasama niya habang umiinom ng tubig at napakibit balikat. Hindi ko alam. Nagkatinginan ang mga babae. Di mo na itanong? Bakit ko naman itatanong yun? Nasa trabaho tayo at wala akong pakialam sa private life niya. Ang mabuti pa bumalik na kayo sa trabaho niyo bago pa kayo makita ni Mr. Ares at mapagalitan. At kung gusto niyong malaman kung may girlfriend na siya, ay tanungin niyo na lang. Natahimik na lang ang mga babae. Alam naman ni Taylor na walang lakas ng loob ang mga ito na magtanong dahil natatakot sila. Napatingin siya sa cellphone nang makitang tumatawag ang lalaki. Taylor, bring me coffee. Sabi ni Ares sa kabilang linya at pinatay agad ang tawag. Di hindi man lang hinintay ang kanyang sagot. Sanay naman na si Taylor. Ganoon ang lalaki kapag may inuutos. Sasabihin ka agad kung ano ang iuutos at papatayin agad ang tawag. Kung hindi siya alerto, ay baka maraming beses na siyang nagkamali. Bumili siya ng kape sa isang coffee shop na malapit lang sa kumpanya. Nang matapos ay bumalik na siya at binigay ito kay Ares. May meeting kayo mamaya with Mr. Martinez, sir. Tumangulang si Ares habang nakatutok sa mga papeles at humihigop ng kape. Mukhang wala naman na itong iuutos kaya't lumabas na siya. Maya-maya ay nakita niya si Ares na lumabas kaya kaagad na niyang kinuha ang gamit at sumunod dito. Hindi pa naman ito nagsasalita kapag aalis na. Para itong pipi. Sumakay na sila sa kotse at inihatid sa restaurant. Isang lunch meeting ang meron ang lalaki. Dumating na sila sa isang VIP room at nakita nila si Mr. Martinez at may kasamang isang magandang babae. Good to see you, Ares. Seryoso ang mukha ni Ares at nakipagkamay sa lalaki. Good to see you too, Mr. Martinez. Kaagad na pinakilala ni Mr. Martinez ang kasama nito. Oh, gusto ko sanang ipakilala sa'yo ang anak kong si Leona. Single pa siya at magkasing edad lang kayo. Ngumiti naman ang magandang babae. Kitang-kita ni Taylor ang paghanga nito kay Ares. Hello Ares, nice to finally meet you. Tinignan lang ni Ares ang kamay ng babae. Bago pa ito abutin ng lalaki, ay si Taylor na ang nakipagkamay dito. Bahagya namang nagulat si Ares sa kanyang ginawa.
Sorry, Miss Leona. Hindi kasi nakikipagkamay si Sir Ares sa mga babae. Hope you understand. Napatingin ang babae kay Ares na tila nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi ni Taylor. Kaya tumango naman si Ares. Oh, sorry. Hindi ko alam. Ngumiti pa rin ang babae kahit na medyo napahiya. So, kumain na tayo. Nag-order na rin pala kami ni Daddy. Maya-maya ay dumating na ang kanilang pagkain. Nagsimula na ring mag-usap ang dalawang lalaki, habang si Taylor ay nakikinig lamang habang kumakain. Hindi niya palalagpasin ang pagkain. Para sa kanya, food is life. Napapatingin naman siya kay Leona na halos hindi na kumakain dahil nakatitig lang kay Ares. Kalaunan ay natapos rin ang dalawa. Kinuha ni Leona ang alak at nilagyan ang baso ni Ares. Dahil sa tapos na ang meeting niyo ni Daddy, ay mag-celebrate naman tayo at uminom. Kinuha ni Leona ang baso na may alak at binigay kay Ares. Napatitig naman ang lalaki sa baso at nababasa ni Taylor na ayaw nitong tanggapin ang baso, kaya't siya na mismo ang kumuha. Hindi rin kasi umiinom si Sir Ares kaya ako na lang ang iinom para sa kanya. Gulat na napatingin si Ares kay Taylor nang inisang lagok lang nito ang alak. Napanguso naman ang babae dahil kahit anong ibigay nito ay tinatanggihan ng lalaki. Hindi man ito nagsasalita ay alam naman ito na ayaw kunin ng lalaki ang binibigay nito. Hindi na malaya ni Taylor na marami na pala siyang nainom dahil palaging nilalagyan ni Mr. Martinez ang baso niya. Nahihiya naman siyang tumanggi. Sa wakas ay natapos na rin sila at babalik na sila sa opisina. Nasa kotse na sila at nakasandal ang ulo ni Taylor sa bintana ng kotse habang nakapikit para kasing umiikot ang paligid niya. Hindi mo naman pala kayang uminom ng marami. Bakit ka uminom? Rinig ni Taylor na tanong ni Ares. Hindi niya idinilat ang mga mata. Nakakaya naman kay Mr. Martinez kung tatanggi ako. Tumanggi ka na nga lang, tatanggi pa ako. Rinig ni Taylor ang pag-ismid ng lalaki. You don't have to please everyone, Taylor. Hindi na nagsalita pa si Taylor. Nahihilo ka ba? Hindi pa rin idinilat ni Taylor ang kanyang mga mata at nag-thumbs up lang kay Ares. No worries, sir. Kaya ko pa po naman. Iidlip lang ako saglit hanggang sa makarating tayo sa opisina. Hindi sumagot si Ares sa kanya at tumingin lang sa driver. Ihinto mo ang kotse malapit sa coffee shop at bilhan mo siya ng kape. Tumango naman ang driver at huminto. Lumabas ito para bumili ng kape. Ayos lang naman talaga ako, boss. Kailangan ko lang umidlip sandali. Mas mapapadali ang pagkawala ng hangover mo kapag iinom ka ng kape. Next time, huwag kang iinom kapag hindi mo kaya. Sabi ni Ares habang nakatingin sa cellphone nito. Iminulat na ni Taylor ang mga mata at tumingin kay Ares. Alam niyo, sir, mabait din naman pala kayo. Kahit napakaseryoso ng mukha niyo. Kaya salamat din po kasi hindi niyo po ako pinabayaan na lasing ako. Tinapik-tapik pa ni Taylor ang balikat ng lalaki. Dahil sa kanyang kalasingan ay nakalimutan niya na ayaw pala ng lalaki na hinahawakan ito. Samantalang napapikit na lang siya ng mga mata dahil inaantok na siya. Hindi niya namalayan na nakasandal na pala siya kay Ares. Hindi naman nakagalaw ang lalaki at hindi makapaniwala habang nakatitig sa babae. Sa buong buhay niya ay ito lang ang tanging babae maliban sa kanyang naka-one night stand na nakahawak sa kanya na hindi siya nandidiri. Sa ilang linggo na magkatrabaho sila ni Taylor ay ito ang unang beses na mahawakan siya ng babae. Dumidistansya kasi ito sa kanya, lalo na at alam nito na ayaw niyang nahawakan ng babae.
Naharangan ng buhok ang magandang mukha ng babae, kaya't inalis ito ni Ares. Maganda si Taylor at seryoso rin sa trabaho. Habang nakatitig sa maamong muka ng babae habang natutulog, ay ngayon lang niya nakita na maganda pala talaga ito. Hindi niya kasi ito tinititigan sa muka. Hinaplos niya ang muka nito. Dahan-dahan na may panginginig sa kamay ay hinawakan niya ang malambot nitong kamay. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nandidiri kapag hinahawakan niya ito. Bakit ganun? Habang hawak niya ang kamay ng babae ay bigla niyang nahawakan ang singsing nito. Napatitig siya rito at hindi niya alam kung bakit nainis siya nang makita ito. Wala sa sariling kinuha ni Ares ang singsing at itinapon ito sa labas ng kotse. Maya-maya ay dumating na rin ang driver at binigay ang kape sa kanya. Ginising na lang niya ito nang makarating na sila sa parking lot ng kumpanya. Dahil sa medyo nakatulog na si Taylor ay nagulat na lang siya nang makitang nakahilig siya sa lalaki. Kaagad siyang napalayo at hinawakan ang bibig. Bigla kasi ay tumulo ang laway niya habang nakasandal sa lalaki. Bigla siyang nataranta. "Sorry sir, hindi ko po sinasadya." Pupunasan na sana niya ang damit ng lalaki nang napatigil siya. Napakagat siya ng labi. Sorry po sir talaga." Gusto niyang batukan ng sarili. It's okay. Biglang napatingin si Taylor sa lalaki. Seryoso pa rin ang mukha nito at mukhang hindi naman ito galit. Inumin mo na lang ito para gumaan ang pakiramdam mo. Ibinigay niya ang kape pero hindi kaagad tinanggap ni Taylor dahilan para magtaka siya. Nainis siya kasi inilagay niya sa upuan ang kape at bumaba ng kotse. Napakamot na lang sa ulo si Taylor at kinuha ang kape. Bakit pa parang bigla siyang nag-bad mood? Hindi niya tinanggap ang kape kanina nang ibigay ito sa kanya ng lalaki dahil baka mahawakan niya ang kamay nito at magalit pa ito. Napailing na lang siya at iniwan ang kape. Medyo naging mabuti na ang kanyang pakiramdam nang makainom siya ng kape. Pumasok na rin siya sa opisina. Samantala, nang makapasok na si Ares sa condo unit niya, ay kaagad niyang hinubad ang kanyang suit at niluwagan ang necktie. Pagod siya ngayong araw na ito dahil sa kabilaan na meeting niya. Gusto niyang magpahinga kaagad pagkatapos maligo. Sa pagpasok niya sa kwarto ay napakunot siya nang sa pagbukas niya ng ilaw ay nakita niya si Bettina na nakahiga sa kama niya habang nakasuot ng damit na nakikita na ang bra at panty nito. "Welcome home, babe." Biglang dumilim ang mukha ni Ares. What the hell are you doing here? Ngumiti si Bettina at hindi pinapansin ang galit ni Ares. "To surprise you." Tumayo si Bettina mula sa pagkakaupo sa kama. "Kung hindi pa sinabi sa akin ng mami mo na umuwi ka na, ay hindi ko pa malalaman." Hahawakan na sana niya si Ares nang hawakan nito ang kamay niya. Don't touch me with those filthy hands. Malakas niyang winasik ang kamay ng babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo para maintindihan mo? "Bakit ka ba ganyan sa akin, Ares? May nangyari na nga sa ating dalawa, oh. Pero bakit parang diring-diri ka pa rin sa akin?" Kaagad niyang niyakap ang leeg ng lalaki. "Bakit hindi mo hayaan na ipadama ko sa'yo ang nangyari sa atin nung gabing iyon? At baka sakali magbago ang pakikitungo mo sa akin." Galit na inalis ni Ares ang kamay ng babae. At sa tingin mo ba, hakayaan ko na maulit yon? That was just a one-night mistake. Now, gusto kong umalis ka sa kondo ko. At wag ka nang babalik ulit dito. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko kapag sinuway mo ako. Pumasok na si Ares sa loob ng banyo habang naiwan naman si Bettina. Hindi niya napigilan ang maiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon
ay ayaw pa rin ni Ares sa kanya. Kahit na sa pagkakaalam nito ay siya ang babaeng naka one night stand nito. Ilang beses niyang sinuyo ang lalaki at sa kagustuhan niyang makuha ito ay naglakas sa loob siyang kausapin ang mga magulang nito at sabihin ang nangyari sa kanila. Gusto ng ina ni Ares na pakasalan siya ng lalaki pero hindi ito pumayag at umalis patungong ibang bansa. Pero hindi pa rin sumuko si Bettina. Habang wala si Ares ay niligawan niya ang mga magulang ng lalaki. Napakabait para makuha ang loob ng mga ito. Hindi naman siya nabigo dahil botong-boto sa kanya ang ina nito. Ngayong bumalik na ang lalaki, ay ito naman ang liligawan niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Ares. Marami na siyang nagawa at hindi siya papayag na mawala na lang sa wala ang lahat. Kahit na masama ang loob, ay umalis na lang si Bettina. Nang makalabas mula sa banyo si Ares ay wala na ang babae. Napatingin siya sa kama kung saan ito nakahiga kanina. Napatiimbagang siya at kumuha ng bagong bedsheet at kumot saka ito pinalitan. Hindi niya alam kung papaano nakapasok ang babae rito. Mukhang kailangan niyang ibahin na naman ang password ng kanyang kondo. Samantala, nang pumasok sa opisina si Taylor, ay nakita niyang nakasandal si Ares sa swivel chair nito at nakapikit ang mga mata. Tahimik siyang lumapit dito at nilagay ang kape na dala niya. "Sir?" Hindi nagising ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki at tinitigan ang mukha nito. Mabait ito kapag tulog. Hindi na rin siya magtataka kung bakit marami pa rin ang mga babae na nagkakagusto rito, kahit pamasungit at parang hindi marunong ngumiti. Are you done watching? Nabalik sa huwisyo si Taylor at napatayo ng matuwid. Kung hindi kita kilala, ay baka isipin kong halikan mo na ako. That won't happen, sir. Sumeryoso ang mukha ni Ares. At bakit? Hindi ba ako ganoon kaakit-akit para halikan ako? Napaisip naman si Taylor habang nakahawak sa baba niya. Kaakit-akit naman po, pero hindi naman po ako yung tipo ng babaeng hahalikan na lang kayo kasi gwapo kayo. Hindi na nagsalita pa si Ares. Mukhang hindi po yata maganda ang gising niyo, sir. Napaismid ang lalaki nang maalala ang nangyari kagabi. Napasuklay na lang ito ng sariling buhok. May malaking daga kasi nakapasok sa kwarto ko kagabi. Naku, kung ganun po ay dapat pinalinis niyo ang kwarto niyo, sir. Baka mamaya ay magdala pa yun ng sakit. Yes, I will do that. Anyway, anong schedule ko ngayon? Sinabi ni Taylor sa lalaki ang schedule nito. Hindi na ganoon ka-busy ang schedule nito, hindi kagaya kahapon. Taylor, parang hindi ka sinasabi sa akin ah. Napakunot naman ang noo ni Taylor habang nakatingin sa kaibigan niyang si Jade. Nasa kusina sila ngayon at nagkakape, habang ang mga bata naman ay nasa kwarto at natutulog na. Anong ibig mong sabihin? Ngumuso si Jade at napahalumbaba. Hindi ba sinabi mo noon na huhubarin mo lang yung engagement ring na binili mo kapag may lalaki ka nang nagugustuhan? Tumango naman si Taylor. Kahit kasi noong may anak na siya ay marami pa ring nanliligaw sa kanya. Wala naman siyang balak magpaligaw dahil mas priority niya ang mga anak niya. Kaya naman para wala nang manligaw sa kanya ay bumili siya ng engagement ring para kung may magtanong ay ipapakita lang niya ang singsing. Itinuro ni Jade ang kamay ni Taylor. So meron na ba? Napatingin naman si Taylor sa kanyang kamay at nanlaki ang mata niya nang makitang wala roon ang singsing. Hala, bakit wala ang singsing ko? Aba, malay ko sa'yo. Kaagad na tumayo si Taylor at pumunta sa banyo. Baka kasi hinubad niya lang habang nasa banyo siya, pero wala roon ang singsing. Nag-isip siya ng mabuti kung saan niya pwedeng nailagay ang singsing pero
wala naman siyang naaalala na tinanggal niya ito. Hindi mo ba nakita ang singsing ko? Hindi. Akala ko nga tinanggal mo na kasi may type ka na. Wala. Hindi ko nga maalala na tinanggal ko yun eh. Halos mabiyak na ang ulo ni Taylor sa kakaisip kung saan niya nilagay ang singsing. Hindi kaya sa opisina niyo? Baka nga naroon. Hahanapin ko na lang roon. Ay, sayang naman. Akala ko pa naman, kaya hindi mo nasuot yung singsing na yon kasi may type ka na. Akala ko pa naman magkaka-love life ka na at magkakaroon na ng daddy ang mga anak mo. Ano ka ba naman? Alam mo naman na wala akong oras sa love life na yan. Priority ko ang mga bata. Hindi naman habang buhay, mag-isa mo lang bubuhayin ang mga anak mo, Taylor. Kailangan mo rin ng makakatuwang sa buhay. Kailangan din ng mga bata ng ama na gagabay sa kanila paglaki. Hindi naman nakasagot si Taylor. Napahalumbaba si Jade habang nakatitig sa kanya. Kamusta naman pala yung bago mong boss? Balita ko ay gwapo daw. Oo, gwapo naman si Sir Ares. Type mo? Umiling naman si Taylor, dahilan para mapangiwi si Jade. Akala ko ba gwapo? Gwapo nga, pero masungit naman. So, hindi mo talaga type? Umiling si Taylor. Napabuntong hininga na lang si Jade. Kung ganyan ka makapili ng lalaki, ay tatanda ka talaga mag-isa. Napakapihikan mo sa lalaki. Hindi naman ako pihikan, Jade. Sadyang hindi ko palang talaga nahahanap yung lalaking masasabi kong talagang siya na yung gusto ko makasama habang buhay. Sana lang bago mo makita yung sinasabi mo ay hindi ka pa ganoon katanda. Napapailing na lang si Taylor dahil sa pagiging OA ng kaibigan niya. Speaking of Sir Ares, alam mo ba nung una ko siyang makita ay medyo magkahuwig sila ni Ali? Nagulat naman si Jade habang nakatakip sa bibig. Oh my gosh! Hindi kaya siya ang ama ng kambal? Imposible. Papaano namang imposible? Hindi ba sinabi mo na kamukha niya si Ali? Baka naman talagang siya yung ama. Imposible yun. Dahil sa pagkakaalam ko, kakauwi lang ni Sir Ares mula sa ibang bansa. At nang gabing iyon, baka nasa ibang bansa siya. Kaya imposibleng siya yung ama ng kambal. At saka marami namang coincidence sa mundo, hindi ba? Kagaya na lang ng pagkakahawig ng mga tao kahit na hindi naman sila magkadugo. Sabagay. Pero kung sakasakali mang siya ngayong ama ng kambal, ay para ka na rin nanalo sa loto. Kasi maliban sa gwapo na, mayaman pa. Napapailing na lang si Taylor. Habang nag-uusap ang dalawa, ay lihim namang nakikinig sina Ali at Ari na nasa kwarto at gising pa pala. Narinig mo yun, Ari? Lumapit si Ali kay Ari na nasa kama at nakaupo. Ang sabi ni Mommy, medyo kamukha ko daw yung bago niyang boss. Di kaya siyang daddy natin? Napaisip naman si Ari. Pero ang sabi ni Mommy, baka nagkataon lang. Hindi, iba ang kutob ko. Baka siya talaga daddy natin at taalamin natin yun. Matagal na nilang gustong malaman kung sino ang kanilang daddy. Hindi rin naman kasi alam ng mami nila kung sino ito. Kaya naman aalamin nila at mauuna sila sa boss ng kanilang mommy. Habang nasa boutique, sina Ali at Ari kasama ang tita Jade nila na busy na nakatingin sa laptop nito ay lumapit si Ali. Tita? Yes, baby? May kailangan ka? Alam niyo po ba ang buong pangalan ng bagong boss ni Mommy? Bakit mo naman naitanong, baby? Wala lang po, tita. Gusto ko lang pong malaman. Kumurap-kurap pa si Ali habang nakatingin kay Jade. Ayaw niyang ipahalata sa tita niya na meron siyang binabalak. Sa pagkakaalam ko ay Ares Salazar.
Ngumiti naman si Ali. Thank you, tita. Bumalik na si Ali sa may sofa, katabi ng kanyang kapatid. Bumalik na rin si Jade sa kanyang trabaho. Ang akala niya ay naglalaro lang ang dalawa sa tablet, pero hindi nito alam na sinasearch na pala ng kambal ang tungkol kay Ares Salazar. Napatitig si Ari sa mukha ni Ares. Ali, totoo nga. Medyo kamukha mo nga siya. Hindi kaya siya talaga ang totoo nating daddy? Napahawak naman sa baba si Ali na tila nag-iisip habang nakatitig sa picture ni Ares. Sana nga, Ari. Iisa lang na paraan ang naiisip ko para malaman natin kung talagang siya ang totoo nating daddy. Kailangan natin magpa-DNA test. Ha? Pero paano? Napahinga ng malalim si Ali. Yun, ang aalamin natin. Teka, tignan mo to, Ali. Tinuro niya ang screen ng tablet. Ang sabi dito, may fiancé na si Ares. Paano yan? Kung sakasakali nga na siya ang daddy natin, hindi natin nahayaan na ikasal siya sa iba. Daddy will only belong to our mommy. Hindi natin nahayaan na mapunta sa iba, daddy natin. Tumango-tango naman si Ari bilang pagsang-ayon. Mommy! Sigaw ng dalawa. Nagulat si Taylor nang marinig niya ang boses ng mga anak niya. Anong ginagawa niyo rito? Kasama niyo ba si Tita Jade niyo? No po, Mommy. Kami lang po ni Ari ang pumunta rito. Busy po kasi si Tita Jade at gusto po namin kayong dalawin. Napasapu na lang sa noo si Taylor. Hindi niyo dapat ginawa ito. Delikado yung ginawa niyo. Galit po ba kayo sa amin, Mommy? Gusto ko lang naman po namin na makita. Biglang natigilan si Taylor nang makitang naging malungkot ang mukha ng kambal. Napabuntong hininga na lang siya at pumantay sa mga bata. No babies, hindi galit ang mommy. Napabuga ng malakas na hangin si Taylor at hinawakan ang kamay ng kambal. Nag-aalala lang ako sa inyo, okay? Delikado ang ginawa niyo. Papaano na lang kung may mangyaring masama sa inyo habang papunta kayo dito? O kaya nakidnap kayo? Hinaplos niya ang mukha ng mga anak. Alam niyo naman kung gaano kayo kaimportante sa akin at hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may mangyaring masama sa inyo. Niyakap ng kambal si Taylor. Sorry, Mommy. Napabuntong hininga na lang si Taylor at niyakap pabalik ang mga anak. Kahit kailan ay hindi niya talaga magawang magalit sa mga ito. Oh, kumain na ba kayo ng lunch? Sabay na umiling ang kambal. Okay, sabay na tayong kumain at pagkatapos, ihatid ko na kayo kay Tita Jade niyo. Tumayo na siya. Maghintay lang kayo dito ha. Tatawagan ko lang yung Tita Jade niyo. At sigurado akong nag-aalala sa inyo na yon. Tinawagan na niya ang kaibigan. Habang busy siya sa pakikipag-usap kay Jade sa cellphone, ay napatingin naman sa paligid ang kambal. Nandito kaya siya ngayon, Ali? Nagkibit-balikat naman si Ali at napatingin sa paligid. Ito na ang chance natin, kaya kailangan natin siya makita. Teka, baka ito na yung opisina niya. Tinuro ni Ali ang pintuan kung saan malapit lang sa table ng kanilang mommy. Dahan-dahan silang pumasok at nakita nila ang lalaking hinahanap nila. Seryoso itong nakatingin sa mga dokumento. Siya na nga! Mas kamukha mo nga siya sa personal, Ali! Dahil sa ingay ng batang babae ay napatingin si Ares sa mga ito. Napakunot siya ng noo nang makita ang kambal. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Ali, parang nakakatakot siya. Mahigpit ang naging hawak ni Ari sa kanyang kambal. Para namang pinotektahan ni Ali ang kanyang kakambal.
Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Tumayo si Ares at lumapit sa kanila. Sino kayo? Bago pa makasagot ang kambal ay bumukas ang pinto at pumasok si Taylor. Bakit kayo nandito? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong aalis? Napatingin si Taylor kay Ares. Pasensya na po, Sir Ares. Mas lalong kumunot ang noo ni Ares. Kilala mo ang mga batang ito? Yes, sir. Mga anak ko po sila. Bahagyang nagulat ang lalaki. Alam niyang may fiancé na ang babae pero hindi niya alam na may mga anak na pala ito at kambal pa. Muli siyang napatingin sa kambal. Bakit napakagaan ng pakiramdam niya sa mga batang ito, lalo na sa batang lalaki? Bakit parang nakita niya na ang mukha nito? Hindi niya lang maalala kung saan. Sige sir, aalis na po kami. Lunch break na rin po eh. Aalis na sana sila Taylor nang pigilan sila ni Ares. Nakatingin siya sa mga bata. Kumain na ba kayo? Nagkatinginan ang magkambal at bumaling kay Ares at sabay na umiling. Good. Sabay na tayong kumain. Naku, hindi na sir. Baka nakakaistorbo lang po kami sa inyo. Ikaw na nga nagsabi na lunch break na. And besides, hindi kayo nakakaistorbo. Tumingin si Ares sa mga bata. Gusto nyo bang sabay tayong kumain? Masaya namang sumagot ang kambal at masayang niyakap si Ares. Nagulat naman si Taylor at aawatin sana ang mga anak nang pigilan siya ng lalaki. It's okay. Napanganga na lang dahil sa gulat si Taylor at napailing. Siguro ay okay lang sa lalaki na hawakan siya ng mga bata. Mukhang sa mga adult lang ito may allergy. Dinala sila ng lalaki sa isang mamahaling restaurant. Sir, pwede naman po tayong kumain sa hindi masyadong mahal. Tumingin si Ares kay Taylor. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi ko afford ang pakainin kayo rito? Hindi naman po sir, sa ganoon. Sorry kung na-offend ko kayo. Iniisip ko lang po kasi na mahal dito. Malakas pa naman po kumain yung mga anak ko. Don't worry. Ako naman magbabayad eh. It's my treat. Umalis na si Ares dahil hinila na siya ng mga bata papasok sa restaurant habang naiwan naman si Taylor sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang sinampal ang muka. Tama ba ang nakita niya? Ngumiti sa kanya ang lalaki. Napapailing si Taylor. Hindi kaya nagugutom na siya, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Nabalik na lang siya sa huwisyo niya nang tawagin siya ng mga anak niya. Nakaupo na ito sa isang table for 4. Magkatabi na ang kambal at ang sa tabi na lang ni Ares ang bakante. Nahihiya naman siyang tumabi sa tabi ng lalaki. Ali, gusto mo bang dito ka maupo? Mabilis namang umiling si Ali. Tumingin si Ares kay Taylor. Nakaupo na ng maayos ang bata riyan. Dito ka na lang maupo sa tabi ko. Hindi naman agad nakasagot si Taylor, dahilan para mapakunot noo si Ares. Ayaw mo ba ako makatabi? Hindi naman sa ganoon sir, pero baka ayaw niyo ako makatabi lalo na at babae ako. Nagulat siya nang hawakan ni Ares ang kamay niya. I don't mind if it's you. Hinila si Taylor ng lalaki, dahilan para mapaupo siya sa tabi nito. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya alam kung bakit parang may naramdaman siyang kuryente nang mahawakan siya nito sa kamay. Ito ang unang beses na mahawakan siya ng lalaki. Habang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari, ay nag-uusap naman si Ares at ang dalawang bata. Nag-order na rin sila at maya-maya pa, dumating na ang kanilang pagkain. Nagsimula na silang kumain. Sino palang kasama nyo patungo sa opisina? Uminom na muna ng tubig si Ali bago sumagot. Kami lang po. Hindi naman kayo naligaw? Hindi naman po. Alam naman po namin ang pinagtatrabahuan ni Mami. Napatango si Ares. Still,
delikado pa rin ang ginawa niyo. Hindi dapat kayo umalis ng walang kasamang adult, okay? Tumango ang kambal. Hindi man lang ba kayo sinamahan ng daddy niyo? Saan pala nagtatrabaho ang daddy niyo? Wala po kaming daddy. Natigilan sa pagkain si Ares at napatitig sa bata. Wala kayong daddy? Sabay na tumango ang kambal, dahilan para mapatingin si Ares kay Taylor. Hindi ba may fiancé ang mami niyo? Wala po. Ni boyfriend nga po, wala eh. Hindi alam ni Taylor kung bakit siya ngayon parang kinakabahan. Oo mga anak, kumain na lang kayo, okay? Huwag maging madaldal habang kumakain. Hayaan mo magsalita ang mga bata, Taylor. Napalunok ng mariin si Taylor dahil sa tonong seryoso ni Ares. You lied to me. Bulong niya kay Taylor. Tamang-tama lang ang boses nito na siya lang ang nakakarinig. Tumingin si Ares sa mga bata. Kung walang boyfriend ng mami niyo, ano yung singsing niya suot niya? Yun po ba? Binili lang po ni mami yun para sa sarili niya. Napasapu na lang si Taylor sa noo niya. Pakiramdam niya ay nilalaglag siya ng mga anak niya ngayon. Ayaw naman niyang sabihin sa mga ito na magsinungaling si lalaki, lalo na at tinuruan niya ang mga anak niya na masama ang magsinungaling. Napatango-tango naman si Ares. I see. Ngumiti siya sa mga bata. Sige, kumain pa kayo. Magbakabusog kayo at pagkatapos niyong kumain, mamamasyal tayo sa mall. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal at naging masaya. Yay! Salamat po! Mabilis na kumain ang dalawang bata, dahilan para matawa si Ares. Dahan-dahan lang, marami tayong oras. Napatingin naman si Taylor kay Ares at wala sa sariling hinawakan ang kamay nito. Sir, may trabaho pa po kayo. Ihatid ko na po ang mga bata sa tita nila. Ayokong naiistorbo po kayo. Napatingin si Ares sa kamay ni Taylor at doon lang niya na-realize ang kapangahasan niya. Sorry po. Aalisin na sana niya ang kamay niya nang hawakan ito ni Ares. It's okay, Taylor. I don't mind if you're touching me. Isa pa, marami naman akong oras para sa inyo ng mga bata. Ngumiti si Ares, dahilan para lalong tumibok ng mabilis ang puso ni Taylor. Hindi niya alam kung anong meron sa ngiti nito at napapabilis nito ang pagtibok ng puso niya. Hindi kaya dahil nanibago lang siya dahil ito ang unang beses na ngumiti sa kanya ang lalaki? Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa tatlo, lalo na at nakita niya kung gaano kasaya ang mga anak niya habang kasama si Ares. Palagi namang nakikita ni Taylor na masaya ang mga anak niya, pero iba ang saya ng mga bata ngayon na kasama si Ares. Doon niya na-realize na mas masaya ang mga anak niya kung may tumatayong ama. Napabuntong hininga na lang siya. Kung sana lang ay kilala niya ang ama ng mga anak niya, ay maipapakilala niya sana ito. Anong iniisip mo? Napatingin si Taylor kay Ares na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Naglalaro ang kambal sa arcade. Napabuntong hininga na lang siya. Ngayon ko lang kasi na-realize na kailangan ng mga anak ko ng ama. Bakit? Nasaan ba ang ama nila? Iniwan ba kayo? Nakakahiyamang aminin pero bunga ng one night stand ang mga anak ko. Hindi ko kilala ang lalaki kaya kahit kailan, hindi ko maipapakilala sa kanila ang totoo nilang ama. Tumingin ang kambal kay Taylor. Mami, halika! Laro po tayo! Nakangiti namang lumapit si Taylor sa mga anak niya at nakipaglaro. Ang kanilang nilaro ay yung zombie na tatamaan nila ng tubig. Habang masayang naglalaro ang mag-iina, ay napatitig si Ares sa mga ito.
Hindi niya inakala na nagka-one night stand pala ang babae, lalo na at nakilala niya ito bilang isang responsableng babae. Napailing si Ares, he don't mind. Imbes na ma-disappoint sa babae, ay mas lalo siyang humanga dito. Pinalaki nito ng mag-isa ang mga anak at hindi naghanap ng lalaking katuwang. Iilan na lang sa mundo ang mga babaeng ganon. Napatingin si Ares kay Ari nang hawakan nito ang kanyang kamay. Tito Ares, makipaglaro ka po sa amin. Ngumiti si Ares sa batang babae at kinarga ito. Anong laro bang gusto mo? Napaisip naman si Ari at tinuro ang isang machine. Gusto ko po sa claw machine na yun. Hinaplos ni Ares ang mukha ng bata. Kung makukuha niya si Taylor, ay magiging anak niya ang mga batang ito and he is willing to be their father. Sige. Ilang oras din silang naglaro. Masaya silang apat. Kung titignan nga sila ay para silang isang masayang pamilya. Kahit pansamantala ay nakalimutan nila ang mga trabaho at naging masaya kasama ang mga bata. Pagkatapos nilang maglaro ay kumain sila at pinag-shopping ang mga bata. Binilahan ni Ares ng mga damit, sapatos at mga laruan ang kambal. Sir, tama na po yan. Pagpigil niya kay Ares. Ang laki na po ng nagastos niyo sa mga bata. It's okay, Taylor. Masaya naman ako. Kahit na anong pagpigil niya sa lalaki ay hindi ito nagpapigil. Mabuti na lang at hindi mamahalin ang pinili ng mga anak niya. Gabi na nang makalabas sila ng mall at hinatid pa sila ng lalaki sa kanilang bahay. Pasok po kayo sa bahay namin, Tito Ares. Kaagad na hinila ng kambal si Ares papasok ng kanilang bahay. Nagulat naman si Jade nang makita na meron silang bisita. Umiling na lang si Taylor para hindi na magtanong pa ang kaibigan niya. Doon na rin naghapunan ang lalaki kasabay nila. Masayang nagkwento ang kambal kung ano ang ginawa nila sa buong araw sa kanilang tita Jade. Mabilis namang nakatulog ang mga bata dahil sa sobrang pagod. Nasa labas naman sina Ares at Taylor habang nagtsatsaa. Salamat po pala at pinasaya niyo ang mga bata. Inilapag ni Ares ang tasa sa mesa. Wala tayo sa trabaho, Taylor. Don't be too formal. And you're welcome. Masaya rin naman ako na makita ang mga batang masaya. Bigla silang natahimik dalawa, dahilan para makaramdam ng awkward si Taylor. Hindi na niya kasi alam kung ano pa ang sasabihin. Fiancé ah. Napatingin-tingin si Taylor sa lalaki at napakamot na lang sa batok. Pasensya ka na, yun kasi yung ginagawa ko para wala nang manligaw sa akin. What you did was good. Hindi alam na Taylor kung compliment ba yon o ano. Taylor, I want to tell you something. Nagulat si Taylor nang hawakan ni Ares ang kamay niya. Napapansin ko na hindi na kayo nandidiring hawakan ang kamay ko. Hindi ba ayaw mong nahahawakan ka ng mga babae? Yeah. At first, nagulat din ako. Ito kasi yung first time na hindi ako nandiri. Sa'yo lang. Kumabog na naman ng mabilis ang puso ni Taylor nang tumitig sa mga mata niya si Ares. I like you, Taylor. Ha? I know parang mahirap paniwalaan. Alam mo na, isang boss na nagkagusto sa kanyang sekretary. Sinamaan ng tingin ni Taylor si Ares. Nagko-confess ka ba o iniinsulto mo ko? Natawa naman ang lalaki. Biglang nawala ang ines ni Taylor dahil sa tawa ng lalaki. Wow, parang isang magandang panaginip ang nangyari ngayon dahil marami siyang nakikita na first time sa lalaki. Kahit na medyo matagal na silang magkasama sa trabaho. Katulad na lang ng una niya itong makitang ngumiti at ngayon naman ay narinig niya ang pagtawa nito. I was just joking. Pinisil niya ang kamay ni Taylor.
Maniwala ka sa akin. Pag sinabi kong gusto kita, Taylor, ikaw lang ang bukod tanging babae na hinayaan kong hawakan ako. I love your touch. Biglang namula ang magkabilang pisngi ni Taylor. Gusto mo pa rin ako? Kahit may mga anak na ako? Hindi nagdalawang isip na tumango ang lalaki. Yes, as long as walang nagmamay-ari sa'yo. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok ni Taylor sa gitna ng tenga niya. Alam mo ba kung gaano ako kainis nang ma-realize ko na gusto kita? Kasi sinabi mo na may fiancé ka na. Kaya sobrang saya ko naman nang malaman ko na wala ka pa palang boyfriend. Kung di ko pa nakilala ang mga anak mo, ay baka hanggang ngayon ay nagsiselos pa rin ako sa fiancé mo. Nakatang isip mo lang pala. Natawa na lang si Taylor. Hindi niya lubos maisip na nagkakagusto sa kanya ang boss niya. Ang akala niya ay tatandang binata ito dahil sa pagiging allergic nito sa mga babae. About the ring, Nilaro niya ang daliri ni Taylor. Oh, nawala eh. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. tinapon ko. Ha? Ano? Nilaro-laro pa rin ni Ares ang kamay ni Taylor. Nagalit ako. Kaya itinapon ko. Sinamaan siya ng tingin ni Taylor. Alam mo bang mahal pagkakabili ko nun? Napanguso na lang siya. Don't worry. Papalitan ko naman. Nagkatitigan silang dalawa sa mga mata. Hindi nakagalaw si Taylor nang hawakan ni Ares ang pisngi niya at dahan-dahang inilapit nito ang muka sa kanya. Napapikit na lang siya at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang malambot na labi ng lalaki. Mas lalong kumabog ng mabilis ang puso niya at may kung anong meron sa tiyan niya na nagwawala. Ito ang unang beses na naramdaman niya ito. Aalis na ako. Sabi nito nang magkalayo na sila. See you tomorrow at the office. Hinalikan niya si Taylor sa noo. Good night, Taylor. Hanggang sa nakaalis na si Ares ay hindi pa rin makagalaw si Taylor. Napahawak na lang siya sa kanyang labi at wala sa sariling napangiti. Alam niyang masyadong mabilis ang nangyayari sa kanilang pagitan pero masaya siya sa kanyang nararamdaman ngayon. Ito ang unang beses na naging masaya siya sa piling ng isang lalaki. Is she in love? Good morning, sir. Bati ni Taylor kay Ares nang makapasok siya sa office nito. Inilapag niya ang kape sa mesa nito. Bakit dinalhan mo pa ako ng kape? Napakunot ng noo si Taylor. Bakit? Ayaw mo ba? As far as I know, gusto mo ng kape sa umaga. Napatitig si Ares kay Taylor at napabuntong hininga. Napakunot siya ng noo. May mali ba siyang nagawa? Tumayo si Ares at lumapit sa kanya. Nagulat siya nang haplusin ng lalaki ang pisngi niya at halikan siya ng mabilis sa labi. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi mo na ako dapat pang pagsilbihan. Dapat nga, ako ang nanunuyo sa'yo eh. Umiling si Taylor at winasik ang kamay ng lalaki. Let's be professional here, Mr. Salazar. Nasa trabaho tayo, boss kita, at sekretary mo ko. Wala akong pakialam. Ikaw na nga nagsabi, di ba? I am the boss. Kaya ako ang masusunod. Gagawin ko kung anong gusto ko. Natigilan na lang si Taylor nang haplusin muli ni Ares ang mukha niya. What's so funny? Kasi hindi ko inaasahan na ang isang seryoso at cold na katulad mo ay may pagkamalandi rin pala. Napasinghap siya nang hapitin ni Ares ang bewang niya at ipalapit siya rito. Don't worry. Sa'yo lang naman ako ganito eh. Hahalikan na naman sana ni Ares si Taylor nang may kumatok. Kaagad niyang naitulak ang lalaki at napaayos ng tayo. Pumasok ang isang empleyado na magpapapirma kay Ares. Tumikhim siya. Kung may kailangan pa kayo, sir,
Just call me. Kaagad na lumabas si Taylor sa opisina ni Ares. Dumiretso siya sa banyo at napatingin sa salamin. Hinawakan niya ang mukha niya na namumula na ngayon. Damn! Sana hindi ito nakita ng mga katrabaho niya. Nahiya kasi siya dahil muntik na silang mahuli kanina at ayaw niyang muling mangyari iyon. Samantala, nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang may kumatok. Nagkatinginan sina Jade at Taylor. May inaasahan ka bang bisita? Umiling naman si Jade kaya't nagtaka siya. Sino naman ang kakatok sa kanilang bahay? Ako na po magbubukas, Mami. Mabilis na tumayo si Ari para pagbuksan ang kumakatok. Kaagad namang sumunod si Taylor. Ari, sandali! Bago pa niya mapigilan ang bata, ay nabuksan na nito ang pinto at bumungad sa kanya si Ares. Natuwa naman si Ari. Tito Ares! Niyakap ni Ari si Ares. Namiss po namin kayo. Ngumiti naman ang binata. Namiss ko rin kayo. Tumakbo rin si Ali kay Ares at niyakap siya. Pasok po kayo, dali! Hinila ni Ali si Ares papasok ng bahay. Tahimik lang si Taylor habang nakatingin sa tatlo. Pinapatulog na Jade ang mga bata. Napatingin si Taylor kay Ares. Nasa labas na sila ngayon ng bahay. Iniiwasan mo ba ako? Hindi sumagot si Taylor kaya hinawakan ni Ares ang kanyang kamay. Taylor, bakit mo ako iniiwasan? Ayoko lang kasi na mapag-usapan tayo sa opisina. Baka kung ano pang sabihin nila tungkol sa akin. Lalo na sa akin. Boss kita at sekretary mo lang ako. At sa pagkakaalam ng mga tao sa opisina, may fiancé ako. Eh di sabihin natin na ako ang fiancé mo. Ha? Nababaliw ka na ba, Ares? Hinaplos ni Ares ang pisngi niya. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo, Taylor. Seryoso ako nang sinabi kong gusto kita. Sinapo ni Ares ang mukha ni Taylor. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Just think of us. Both of us. Ang mga bata. Dumitig ng mabuti si Ares sa kanya. Kaya kitang ipaglaban, Taylor. Pagkatapos iyong sabihin ni Ares, umalis na rin ito. Halos buong gabi din na hindi nakatulog si Taylor sa kakaisip sa mga sinabi ni Ares. Mommy? Napatingin si Taylor sa anak niyang si Ali. Oh, baby, bakit gising ka pa? Lumapit naman si Ali kay Taylor. Mommy, gusto po namin maging daddy si Tito Ares. Natigilan si Taylor at napatingin kay Ali. Mahal niya kami, Mommy. Masaya din po kami nakasama namin siya. Hindi sumagot si Taylor at niyakap ang anak. Ito ang unang beses na sinabi iyon ng anak niya. Dahil doon ay napag-isip-isip niya ang mga sinabi ni Ares at nakapagdesisyon na siya na ipaglalaban niya si Ares. Pero bago pa niya maipaglaban ang lalaki ay may nalaman siya. Excuse me, nariyan ba si Ares? Napatingin si Taylor sa isang magandang babae. Meron po ba kayong appointment? Hindi ko na kailangan ng appointment. I am Bettina, his fiancé. Fiancé? Ngumiti si Bettina at tinaas ang kamay dahilan para makita niya ang singsing sa kamay nito. Napalunok na lang ng mariin si Taylor at napakurap-kurap. Ano, nariyan ba siya? Napatingin si Taylor sa babae at pilit na ngumiti. Pasensya na po pero wala si Sir Ares eh. Nasa out of town siya ngayon. Kaya pala hindi siya umuwi kagabi sa kondo. Napalunok ng mariin si Taylor. Umuwi? Ibig sabihin, nagsasama na ang dalawa sa iisang bahay? Pakisabi na lang kay Ares, pumunta ako dito. Thank you! Umalis na rin ang babae.
Halos hindi makahinga si Taylor ng maayos. Mabilis ang pagtibok ng puso niya. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa banyo. Dooy tumulo ang mga luha niya na kanina pa niya pinipigilan. Ang tanga mo naman, Taylor. Natawa na lang siya. Ang akala niya ay siya lang ang babaeng nakahawak sa lalaki. Pero hindi pala. May fiancé pala ito. Hindi lang isang babae, kundi pakakasalan pa nito. Hindi sila nagkausap ni Aris dahil meron itong business trip. Hindi pa siya nakakapagtapat pero mabuti na rin iyon. At least, nalaman na niya ang lahat bago pa siya magmukhang tanga. Anong ibig sabihin nito, Taylor? Bungad ni Aris kay Taylor nang makababa ito sa kotse nito. Bakit ka magre-resign? Napatingin si Taylor sa bahay. Ayaw niyang makita ng mga bata si Aris, kaya hinawakan niya ang kamay nito at inilayo ito. May park malapit sa bahay nila, kaya doon sila huminto. Huminga siya ng malalim. Malinaw naman po siguro sa email ko, di ba? Why? Bakit mo gusto mag-resign? Napaiwas ng tingin si Taylor sa lalaki. Tinatawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Kahit text man lang ay wala akong natanggap mula sa'yo. What's the problem, Taylor? Tell me. Okay naman tayo, di ba, bago ako umalis? What happened? Ayoko na. Napakunot ng noo si Aris. What? What do you mean? Hindi ba tinanong mo ko kung kaya kitang ipaglaban? At ang sagot ko doon ay hindi. Kaya nga aalis ako kasi ayoko magkaroon ng issue. Mas lalong kumunot ang noo ni Aris. Nalilito. What do you mean, Taylor? Akala ko ba gusto mo rin ako? Wala akong sinasabi na gusto kita, Aris. Hindi ba ikaw lang naman nagsabi na gusto mo ako, pero hindi ako sumagot? No. Hindi mo man sinasabi sa akin, pero nararamdaman ko na may gusto ka sa akin. You let me kiss you. Napaiwas ng tingin si Taylor dahil alam niya na hindi niya iyon maitatanggi. Lumapit si Aris sa kanya at hinawakan siya sa kamay. You let me hold you. You let me into your life. And you let me meet your children. Pinatatag ni Taylor ang sarili niya. Hindi ko pinakilala sa iyo ang mga anak ko at aksidente mo lang silang nakilala. Winasik niya ang kamay ng lalaki. Nag-resign na po ako, Mr. Salazar. At ayoko na po talaga na ma-encounter kayo. Kaya sana, ito na ang huli nating pagkikita. Tumalikod na siya at nagmamadali ng lumakad. Kaagad na tumulo ang mga luha niya. Masakit man ang desisyon niya, ay alam niyang ito ang tama. Ayaw niyang makasira ng isang relasyon at ayaw niyang makasakit ng kapwa babae. Hindi niya inakalang masasaktan siya ng ganito. Ito ang unang beses na nagmahal siya at nasaktan dahil sa pag-ibig. Bakit ba naman kasi na sa dinami-dami ng lalaking mamahalin niya ay iyong ikakasal pa? Nang makarating si Taylor sa kanilang bahay ay kaagad siyang pumasok sa kwarto. Nagkatinginan naman ang kambal. May problema ba si Mommy? Siya nga pala, Ali. Dumating na yung result. Pinakita ni Ari sa kanyang kambal ang envelope. Mabilis namang binuksan ni Ali ang envelope. Anong resulta? Napahawak si Ali sa kanyang bibig. Positive. Pinakita niya sa kakambal ang resulta. Si Tito Ares nga ang ama natin. Napangiti naman silang dalawa. Pero may nasagap akong balita, Ali. Tinignan ni Ali si Ari nang nagtatanong. May engagement party bukas para kay Daddy. Ano? Pinakita ni Ari ang kanyang tablet. May fiancé si Daddy at ang pangalan niya ay Bettina. Bukas ng gabi yung engagement party nila. Ikakasal si Daddy sa ibang babae. Hindi pwede. Sa atin lang si Daddy. Tayo ang mga anak niya. At dapat si Daddy ay para kay Mommy lang. Tayo ang dapat niyang kasama.
Tumangu-tango naman si Ari bilang pagsang-ayon. So, anong plano natin ngayon? Napahawak sa baba si Ali. May naisip ako. Oh, birthday party ng classmate nyo, bakit kailangan ko pang mag-dress? Nagtatakang tanong ni Taylor. Pumunta na sila sa venue ng sinasabing birthday party ng classmate ng kambal. Need din daw po kasi maging casual ang guardian, Mommy eh. Tumango naman si Ari. Oo nga naman, Mommy. Huwag na po kayo magreklamo. Nandito na po tayo at saka ang ganda niyo po eh. Ikaw ba? Nagiging bolera ka na kagaya ng kakambal mo. Hayaan mo na, Taylor. Sabi ni Jade na siyang nagmamaneho. Parang down ka kasi nitong mga nakaraang araw, kaya enjoy mo na lang ang gabing ito. May magagawa pa ba ako? Nandito na nga ako eh. Nagkatinginan naman sina Jade at Ali. Kasabwat ng kambal si Jade. Sinabi nila rito ang kanilang mga nalaman. Nakapasok din sila sa mansyon ng Salazar. Napatingin si Taylor sa paligid. Pakiramdam niya ay hindi ito basta-bastang birthday party ng isang bata. Halos matatanda ang mga nakikita niya rito. Naupo na rin sila at hindi nagtagal ay lumabas si Mrs. Salazar dahilan para magulat si Taylor. Si Mrs. Salazar yan ah. Anong ginagawa niya rito? Nagtataka niyang tanong pero hindi sumagot ang tatlo. Good evening sa inyong lahat. I just want to thank you for coming tonight. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Maliban sa anniversary namin ng asawa ko ngayon, ay meron pa kaming importanteng announcement. Napatingin naman si Taylor kina Jade. Ang sabi niyo birthday party to. Inilagay ni Jade ang hintotoro sa gitna ng labi niya. Shh! Makinig ka na lang. Nagtataka si Taylor. Hindi niya alam kung anong iniisip ng tatlong ito. Kilala niyo naman ang anak kong si Ares. Pumunta sa stage si Ares. Kumabog ng mabilis ang puso ni Taylor nang makita ang gwapong muka ng lalaki. Seryoso ang mukha nito at hindi man lang ngumingiti. Parang may kung anong pumipisil sa puso niya. Nasasaktan pa rin siya dahil sa nangyari sa kanila. Ngayon ay papakilala ko sa inyo si Bettina, ang fiancé ng anak ko. Pumunta naman si Bettina sa stage. Iyon ang babaeng nakita ni Taylor sa opisina, ang nagpakilalang fiancé ng lalaki. So, totoo ngang ikakasal na ang lalaki. Tututol na sana si Ares nang may biglang sumigaw. Hindi kami papayag! Nanlaki ang mga mata ni Taylor dahil sa pagsigaw ng kambal. Hindi niya napansin na nasa gitna na pala ang mga anak niya. Anong... Pipigilan na sana ni Taylor ang mga anak niya nang pigilan siya ni Jade. Hayaan mo sila, Taylor. Mas lalong kumunot ang noo niya at napatingin sa kambal. Anong ginagawa ng mga anak niya? At sino naman kayo? Nagtataka si Bettina kung saan nanggaling ang mga batang ito. Hindi kami papayag na maikasal siya sa iba. Tumango si Ali at tumingin kay Ares. Hindi niyo po ba mahal si Mommy? Napatingin si Bettina kay Ares. Ares, kilala mo ba sila? Anong pinagsasabi ng mga batang to? Taas noo namang tumingin si Ari. Hindi kami papayag na ikasal ang daddy namin sa ibang babae. Anong daddy ang sinasabi nyo? Napanganga na lang si Taylor. Hindi pinansin ni Ali ang tanong ng babae at tumingin kay Ares. Daddy, naaalala niyo ba yung naka-one night stand niyo 9 years ago? Napakunot noo si Ares. Kaagad namang sumagot si Bettina. Oo naman, naaalala niya yon. Dahil ako yung babaeng yon. Kaya nga kami magpapakasal dahil pananagutan niya ako. Bahagyang nagulat si Taylor. Yun ba ang dahilan kaya magpapakasal ang dalawa?
Papaano po kayo nakakasiguro na kayo nga iyon? Nagtataka si Taylor dahil pakiramdam niya may alam ang mga anak niya tungkol sa nangyari kay Ares. Hindi ko na kailangan ng ebidensya dahil mismong si Ares ang makapagpapatunay nun. Tumingin si Bettina kay Ares na ngayon ay nagtataka. Hindi ba Ares? Hindi sumagot ang lalaki at nakatutok lang sa mga bata. Ano bang gusto niyong sabihin, Ari at Ali? Napabuntong hininga si Ali. Hindi po siya ang naka-one night stand niyo noon. Dahil ang babae naka-one night stand niyo noon ay nagbunga ang pangyayaring yon. At kami ni Ari ang bunga. Napasinghap ang mga tao, lalo na si Taylor. Galit naman si Bettina. Anong pinagsasabi ng mga batang to? Kaninong anak ba mga to? At nakikugulo sa engagement party natin. Iwinagayway ni Ali ang DNA result. Ito ang resulta. 99% po na kayong ama namin, Daddy Ares. Buwaba si Ares mula sa stage at lumapit sa mga bata. Kinuha niya ang papel at tinignan ito. Kailan niyo to ginawa? Naalala niyo po ba nung kumain tayo? Oo, Kinuha po namin ang ginamit niyong kutsara. May palagay po kasi kami ni Ali na kayo ang daddy namin dahil kamukha mo si Ali. Lumapit naman si Mrs. Salazar habang nakatitig sa mga bata. Oo nga, Ares. Kamukha mo ang batang ito noong bata ka pa. Mas lalong napakunot ng noo si Ares. ibig sabihin, ay si Taylor yung babaeng yun at hindi ikaw. Sabi niya at tumingin kay Bettina. Hindi. Hindi totoong sinasabi ng batang yan. Mga sinungaling sila. Sa sobrang galit ni Bettina, ay binato niya ang mga bata ng hawak nitong baso. Napatakbo si Taylor pero malayo siya sa mga anak niya. Kaagad na hinarang ni Ares ang sarili niya sa mga bata. Napasinghap ang mga tao sa nasaksihan. Masamang tinignan ni Ares ang babae. Nag-utos si Ares na hulihin si Bettina. Kaagad na hinawakan ng mga guard si Bettina. Mas papaniwalaan mo sila kaysa sa akin, Ares? Ako ang kasama mo nung gabing yon. Ako ang nakita mo. Kaya bakit ka maniniwala sa mga sinungaling na mga batang yan? Mas lalong sumama ang tingin ni Ares sa babae. Totoo man o hindi ang sinasabi nila, ay wala ka pa rin karapatang saktan sila. Magsasalita pa sana si Bettina nang tumayo si Jade at nagsalita. Totoo ang sinasabi ng mga inaanak ko. Kaagad na nag-play sa malaking screen ang isang CCTV footage. Nakita sa video ang paglabas ni Taylor mula sa kwarto ni Ares at kasunod naman noon ay ang pagpasok ni Bettina. Napatingin si Ares kay Bettina. So, that's explain. Kaya pala kahit sabihin mo na ikaw yung babae ngayon, ay ayoko pa rin magpahawak sa'yo. That's explain kung bakit gustong-gusto ko si Taylor. Napahawak na lang si Taylor sa kanyang dibdib. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong panloloko sa akin. Hulihin siya at ikulong. Nagsisigaw si Bettina pero hindi na nakinig si Ares. Nagkatinginan silang dalawa. So, it was you. Hinawakan ni Ares ang kamay ni Taylor. Kaya pala gustong-gusto kong hinahawakan ka kasi ikaw pala yung babaeng iyon. Napatitig si Taylor kay Ares. Hindi siya makapaniwala na kaharap na niya ngayon ang lalaking naka-one night stand niya, ang ama ng kanyang mga anak. Nagulat na lang siya nang biglang iniluhod ni Ares ang isa nitong tuhod. Inilabas nito ang isang box at bumungad sa kanya ang isang singsing. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon, napapalitan ko ang engagement ring na tinapon ko? Taylor, will you marry me? Napaluha naman si Taylor sa sobrang saya. Napatingin siya sa kambal na masayang tumango-tango.
Napangiti na lang siya sa kanyang mga anak. Hindi niya alam na marami palang ginawa ang mga anak niya para mahanap lamang ang totoo nilang ama. Yes, Ares! Yes! Nagpalakpakan ang mga tao nang isuot na ni Ares ang singsing sa daliri ni Taylor. Saan galing ang singsing na to? Hinaplos ni Ares ang mukha ni Taylor. Binili ko yan nung umalis ako. Bala ko sanang ibigay yan sa'yo pag uwi ko. Kaso, tinulak mo ako. Sorry. Akala ko kasi niloko mo lang ako eh. Akala ko ikakasal ka na. Hindi naman ako pumayag. Si mami lang yung may gusto nun. Kasi nga, akala namin, siya yung babae ng gabi ngayon. Pero sino mag-aakala na ang mag-iina na gusto ko maging akin, sa akin pala talaga. Sinapo ni Ares ang mukha ni Taylor at hinalikan ni ito sa labi. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga tao. Masaya silang lahat, lalo na ang kambal na ginawa ang lahat para mahanap ang kanilang ama at mabuo ang kanilang pamilya. Kaagad ding kinasal sina Ares at Taylor. Isa itong engrandeng kasal, lalo na at gusto ng ina ni Ares na engrande ang kasal. Natutuwa ang mga magulang ni Ares dahil nagkaroon sila ng instant apo. Naging masaya rin sila, lalo na at biniyaan pa sila ng isang anak. Talagang mapaglaro ang tadhana at hindi mo mapipigilan na paglaruan kanila. Pero palaging tatandaan na minsan ay may maganda ring naidudulot ang paglalaro ng tadhana sa iyo. Kagaya na lang ng nangyari kina Taylor. Hindi niya inaasahan na ang bago pala niyang boss ay ang ama ng kanyang mga anak. At dito na nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Ares at Taylor. Wakas! Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes,
M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker,
Marilu Gulmatico, Ana Victoria Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno,
Carmencita Falcon, Floredet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.